magsisimula mga bata. Natin magsitayo. At tayo ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat sa iyong araw nito na kami yung binigyan ng pagkakataon na kami makarating sa paralaan para kami ay matuto. Sana po ay kabayan kami sa araw-araw namin at bumuhay sa lahat ng oras, Panginoon. Kami po sana ay magpatawarin sa mga kasalanan na aming ginagawa at yan ay aming sinakalan sa Panginoon. Amen. So bago tayo magsisimula, natin magsiupo muna. Ngayon, sino dito absent? May absent ba? Si Villanueva. Sino pa? Si Raiko. So dalawa lang yung absent? Ay, tinagyan ka pala. Dalawa lang? Dalawa? Sino pa? Sa Monte. So dahil dapat? Okay, ni Castro. So dahil lima ang absent, ay bigyan natin ang ating sarili ng tatlo. Walang magkama. 1, 2, 3. So bago tayo magsisimula, meron akong alin tuntunin. So, ibasa. Mga nalunin sa silid-aralan, laging makinig sa guro. Itaas ang kamay kung may nais sabihin. Basura ay itapon sa tamang lagayan. Respeto sa guro, pamahalaan at pagtatanda. Organisado at malinis na paligid ay manatilihin. Sa silid-aralan, meron tayong sinusunod na alin tuntunin. Laging makinig sa guro. Itaas ang kamay kung may nais sabihin. Basura ay itapon sa tamang lalagyan. At respeto sa guro, kamag-aral at nakakatanda. Organisado at malinis na paligid ay pananatilihin. So bago yan, meron ako ipapakitang larawan sa inyo. Pwede ka magpalapit mo. Ano ang inyong napansin sa mga larawan? Simbahan! Simbahan. Ano pa? Harian. Sigurado kayong harian ito. So bago tayo magsisimula, class, meron ako sa inyo ipapagawang laro. Kasi matangungay kayo eh. So ito ang ating gagawin. Sundin nyo lang nasa sa TV. Okay? Upo lang. Okay, sundin nyo lang. Dapat pasigla ha. Sige. Meron ka. O, tayo. Sige, tayo. Okay. Wow. Ito. Last. Go down. Yo. Just lift. Okay. Okay, class. Sige, aksyon ko ng lahat. So bago yan, ano ang inyong napansin sa larawan? Mga simbahan! Mga simbahan. So sino dito ang may alam
Islam na ibang reliyon? Ano? Ano? Ibang reliyon? Iglesia ni Cristo. Tama. Ano ka? Baptist. Sino ang namamahala sa Baptist? Ano? Sino? Sino ang namumuno o namamahala sa Baptist? Yung tumuturo tungkol sa Biblia. Sino? Pastor. Sino pa? Ang sa Katoliko, sino naman? Mga pare. Ang Iglesia ni Cristo. Dito naman. Sino kaya? Ang ating mga kapatid na Muslim o ano tawag sa kanila? Imam. Ang tagapagsunod ni Allah. Okay. So bago tayo magsisimula, basahin natin ang layunin. Okay. Na ipapaliwanag ng espiritualidad ang pagkakaroon ng mabuting pagkatao, anuman ang paniwala. So dito ay may papaliwanag natin mamaya kung ano nga ba ang espiritualidad at ang pagkakaroon ng mabuting mabuting pagkatao o paniniwala. Pangalawa, kinakasan. Okay. Nakapagbibigay ng magandang halimbawa ng espiritualidad ng pagkakatao sa pamamagitan ng ating gawain mamaya. So meron akong ipapagawa sa inyo. Ito ay gawain kung saan ay akin kayong pagkakatin sa 4 na grupo. At ang panghuli, pagmalagan ang mabubuting asal na makakatulong sa pagpapalalim ng espiritualidad ng tao. So meron ako ditong ipapakitang larawan. So bago yan, kung sino man ang mag-participate, may makukuha mamaya. Ito. Ano ito? Okay. Ano ang napansin niyo sa larawan? Bible study. Ano ka? Nag-pray. Ano ka? Nagbabasa ng Bible. Ano kaya ang kanilang pamaraan? O ano kaya nakikita niyo sa larawang ito? Ito ay pamaraan ng pagsamba o paraan ng iba't ibang reliyon kung paano nila sasambahin ang kanilang Panginoon. Katulad natin, di ba tayo? Sino dito ang Katoliko? Anong ulit ang ginagamit natin sa Katoliko kapag tayo nagsisimba? Ano ka? Rosaryo? Ano ka? Gumagamit na tayo ng Biblia? Ang sa Iglesia ni Cristo, sino dito ang Iglesia ni Cristo? Anong ginagamit niya sa pamamaraan ng pagsimba sa Panginoon? Biblia. Ano pa? Wala na? Ang sa Muslim naman, ang ginagamit nila ay Quran. Ginagamit nila ito upang tanda ng pagsamba nila sa Panginoon nilang si Allah. Kaya dapat kung ano ang meron sa kanila, ay kailangan nating respeto. So bago yan, ano kaya ang ating topiko? Ang ating tatalakayin ngayon? Espiritualidad? Sigurado kayo dyan? Okay, ang ating tatalakayin ngayon ay ito. Napatunayan na nagpapaunlad ng pagkatao ang espiritualidad. So meron ako dito papakita o babasahin sa inyo. So mamaya, makinig kayo sapagkat meron tayong gagawin. Basahin natin ang espiritualidad. Basahin natin. Ang espiritualidad at pananampalataya sa bawat tao ay malaking bahaging ginagampanan sa pagbuo ng kanyang mabuting pagkatao. Bawat gawain natin na may kinalaman sa aspetong espiritual
ano ang espiritualidad? Ang espiritualidad ay pananampalataya ng bawat tao ay malaking bahagi na ginagampanan ng isang tao. So ito yung nagsasalamin sa ating sarili kung saan ito ay nagpapatunay ng espiritualidad ay isang uri ng malaking bahagi ginampanan o pagkahubog ng kanyang mabuting pagkatao. So bawat gawain natin na may kinalaman sa aspektong espiritualidad ay ginagawa natin ng pagsaalang-alang, pagpapaunlad ng kabutihang loob. Ibig sabihin, nandito ang kabutihang loob sa espiritualidad ng isang tao. So ano pa kaya ninyo malalaman sa espiritualidad? Ano nga ulit ang espiritualidad? Pananampalataya. Ito ay sumasalamin sa ating sa ating sarili. Hindi lang sa hindi lang sa trabaho, kundi sa ating tunay na katayuan na bilang tao. So, basahin natin. Okay. Ang palagyang paglapit sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aral sa Kanyang salita at pagdarasal ay mas lalong nauubog sa atin upang maging mabuting tao. Ibig sabihin, kapag tayo ay malapit sa Diyos, sa kamay ng Diyos, ano ang ibig sabihin nun? Mas mas lalo nauubog. Ibig sabihin, mas lalo tayo napapalapit sa Panginoon o Diyos. So, ganun din sa ating kapatid na Muslim. Kapag sila ay gumagamit ng Quran, mas lalo silang nahuhubog, mas lalo silang napapalapit sa kay Allah. Hindi lang sa atin, kundi sa iba-iba pang reliyon, katulad ng ibang simbahan. Okay, pangalawa. Bawat isa sa atin ay May kanya-kanyang may kanya-kanyang reliyon. Ibig sabihin, tayo ay pinanganak na may kanya-kanya ng reliyon na pinagistan o kinamulatan. Ito ay tumutulong sa isang tao upang mapaunlad o mapalago ang kanyang espiritualidad at personal na relasyon sa Diyos. So ito yung sinasabi ko kanina. Lahat tayo ay may kanya-kanyang reliyon, may kanya-kanyang paniniwala na kailangan natin irespeto. Kailangan natin irespeto sapagkat ito yung nag-uugnay sa ating o ito yung salamin na nagpapakita na tayo ay may mabuting loob. Okay. Lahat kayo dito tayo. Sa harapan. Apat kayo. Apat lang, apat. Ikaw. Basahin nyo. ang paniniwalang ito ay naging ating gabay para tayo ay maging isang mabuting tao sa ating kapwa. Marapat din mamuhay ng may paggalang at magkakaiba-iba ng ating mga paniniwala. Okay. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kailangan natin respeto ang ating kapwa, anuman ang kanilang estado, anuman ang kanilang reliyon, Muslim man sila o ibang ibang paniniwala. So, ang paniniwala ito ang siyang ating gabay para tayo ay maging isang mabuting tao. Ibig sabihin, ang ating paniniwala ay isang daan kung saan ay tayo ay mapapabuti. So, marapat mamuhay ng may paggalang sa pagkakaiba-iba ang ating paniniwala. So, halimbawa dito sa atin, kapag siya may paninindigan, siya ay sumasamba sa Panginoon, siya may paniniwala na mayroong pag-asa kahit anuman ang dumarating na nasakuna, ngunit hindi siya sumusuko. Kailangan ba natin siyang irespeto? Yes. Bakit? Dahil sinasabi dito, paggalang sa pagkakaiba-iba ang ating paniniwala ay isang nararapat na kailangan nating gawin natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi lang sa isang bagay na
isang beses, di ba? So, kailangan habang buhay natin dalhin yung magandang imahe na meron tayo sa mundo. So, ito, basahin natin. Narito ang ilan sa mga gawain na nagpapaunlad ng espiritualidad na pagkatao ng isang individual at maaaring magpakita ng mabuting pagkatao sino mang may ibang paniniwala. So ito yung halimbawa. Sa Diyos, anong meron sa Diyos kapag ikaw yung mapalapit sa Kanya? Ano? Palaging nagdarasal. Sino dito ang gumagawa araw-araw? Yung totoo. Okay. Nagdarasal sa Panginoon, nagpapasalamat, ano pa? Humihingi ng tawad. O, pagsisimba o pagsamba. Sino dito ang sumisimba kapag linggo? Sino naman dito ang nagsisimba kapag Sabado? Sabado. O, sino pa? Wala na. So yan, dapat kailangan nating respeto, hindi porket siya nagsisimba tuwing Sabado. Tapos, di ba? Yung wala siya nagsisimba Sabado tapos kami linggo. Ano yun? So tayo may kanya-kanyang paniniwala. So kailangan nating respeto kung anong meron sa isang tao sapagkat yan ay nagbuhubog o nagbibigay ng salamin na tayo ay isang mabuting tao. Kailangan nating magrespeto, magbigay ng kanyang respeto o paniniwala ng isang tao. So dito, pangangalaga sa kalikasan. Ano nga ba ang pangangalaga sa kalikasan? Sino ang makapagbibigay? Okay, gagawa tayo ng laro. Langgas ha. Okay. May tatanong ako sa inyo ha. Okay. Oregano. Okay, oregano tayo. So, paano mo may papakita na malapit ka sa Diyos gamit ang pangalaga sa kalikasan? Anong dapat mong gawin? Pangangalaga sa kalikasan. Ano? Ang kalikasan. Paano mo alagaan ang kalikasan? Paano mo pangangalagaan ang kalikasan? Anong gagawin mo? Pag may pumutol ng puno, anong gagawin mo? Okay, pagsabihan mo. Okay, isa pa. Okay. Karanoo. Okay, karanoo. Paano mo may papakita ang pangangalaga sa kalikasan? Okay, huwag magtapon ng basura. Tama si Karanoo? Okay, huwag tayo magtapon ng basura, huwag tayong umutol ng puno, sapagkat ito ay pamana o bigay sa atin ng Panginoon na kailangan natin gamitin sa pang-araw-araw nating pamumuhay, pero hindi dapat araw-araw pumutol tayo ng puno. So, ito, pangatlo. Pag-aalaga sa may sakit. Sino dito ang nakaalaga ng kanyang lola? Sabay. Okay, palakpakan nyo yung sarili. 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Sapagkat ang pag-aalaga sa ating nakakatanda ay isang uri ng pagrespeto, pagmamahal sa ating pamilya. Hindi lamang sa kay papa mo, kay mama mo, kundi sa pangkalahatan. So, ibig sabihin, pag-alaga sa may sakit, dapat tayo ay tumulong. Tumulong naman ang kapalit. Halimbawa, sumakit ang ulo ng iyong kaklase, anong gagawin mo? Tulungan. Anong gagawin mo? Tulungan? Papunta sa clinic. Okay. Pagtulong sa nangangailangan, ito yung sinasabi ko. Kailangan natin tumulong sa ating kapwa na walang kapalit. Kahit maliit, basta tumulong ka, katulad ng kay, kaklase nyo. Diba, tumulong kayo? Kaya bigyan nyo na palakpakan yung sarili sapagkat pinapakita nyo kayo ay mabuting tao. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Pagtulong sa gawaing bahay. Sino dito ang tumutulong sa gawaing bahay? Wow, marami ha. Sigurado, anong ginagawa mo sa inyong bahay? Hugas pinggan. Bigyan mo na palakpakan yung sarili.
Sino pa? Ikaw, ano ginagawa mo sa inyong bahay? Nagwawalis. Ikaw? Naglalaba. Ba? Marunong. Ikaw? Ano? Nag-email? Ano? Nagsasaing. Ikaw, Erwan? Nagluluto. Ikaw, ay ba? Wala pa kanyo sa ibang wala pa kanyo? Okay. So, iba-iba man ang reliyon na ating pinabibilangan, dapat nating igalang at respetuhin ang ating pagkakaiba sa ating mga paniniwalaan. Ito ang humuhubog sa ating pagkatao at respetong espiritualidad. Kaya sabi ko nga, dapat kailangan, nasa gitna yung respetong tinatawag. So, iba-iba man ang ating reliyon, kailangan nating makipag-ugnay sa ating kapwa, kahit ano man ang kanilang paniniwala. Sapagkat ito ay, daan kung saan tayo ay kilalang mabuting tao. Naintindihan nyo? Ang espiritualidad ay isang daan upang tayo ay makabuti. Ano pa? May magandang imahe. Ano pa? Mas lalo tayong mapapalapit sa ating Panginoon. Sino dito nga ulit na nagsisimba at agalinggo? Okay, bigyan nyo na pala pakulitan ninyong sarili. Wow! Ito, last. Okay. Sa buhay ng tao, dumarating ang mga pagkakataon na tayo ay sinusubok ng Diyos, ngunit kailangan nating maging magpakatatag. Kapag meron tayong Panginoon, meron tayong tatag sa ating sarili, meron tayong paninindigan. Sapagkat ang Panginoon ay gumagabay sa atin upang gumawa ng tama. Ano pa? Magrespeto sa ating kapwa. Ano pa? Pagpapahalaga sa ating kapwa. Hindi lang sa ating kapwa, kundi sa ating sarili at sa ating pamilya. Upang mapanatili ang ating mabuting pagkatao. Sabi ko nga sa inyo, kapag kayo ay malapit sa Panginoon at sumasalamin ang pagrespeto sa inyo ay hindi kayo malulugi sapagkat kayo ay mabuting mabuting tao o ihemplo. Tama, mali? Tama! Bago yan, meron akong ipapagawa sa inyo. Wait lang class ha. So meron ako dito apat na activity o activity na pwedeng pagawa sa inyo. Okay? Group 1. Okay, dito ka. Sige, dito ka. Group 1. Circle nyo na yung yung kuha nyo. Group 1. 1, 2, 3, 4, 5. Dito kayo. 1, 2, 3, 4, 5. Dito kayo. Sige, dalihan nyo. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Ay, Ivan, dito kayo. Easy. Okay, kayo anim. Diyan kayo. Okay. Sige na, circle nyo na po po nyo, class. Dalihan nyo. Oh, sa Ivan, dito kayo na po din siya. Kulang isa dito. Dito kayo na po. Dito ka. Dito ka. Double time. Okay. Dahil napagpangkat ko na kayo sa apat. Class, makinig kayo class. Bago tayo magsisimula, unang grupo, okay, unang grupo, ipaliwanag ang linyang huwag kang mag-alala, may awa ang Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Huwag niyo munang sagutan meron akong babasahin sa inyong pamantayan, okay? Pangalawang grupo, magbigay ng mga gawain nagpapakita sa pagpapaunlad sa espiritualidad ng pagkatao.
Simple lang yan ha, limang halimbawa. Ano bigay? Gawain, ano yan? Magbigay ng mga gawain nagpapakita sa pagpapawala sa espiritualidad ng pagkatao. Okay, pangatlo. Gumawa ng liham na nagpapasalamat sa ating Panginoon. No, yung nagsisimba dyan. Alam niyo na kung anong gagawin niya ha? Simple lang yan, okay? Wait lang ha, may bibigay ako sa inyong pinagpili. Wait lang. Pang-apat, lagyan ng ekes kung ang larawan ay nagpapakita ng hindi wastong pagrespeto sa kapwa at paniniwala. At check naman kung ang larawan ay nagpapakita ng pagrespeto sa kapwa at paniniwala. Okay? Wait lang class ha. Huwag muna magsagot yan. Huwag na sumagot. Okay. Group 1. Group 2. Group 3 pala to. Group 2. Okay. Ito, pang-apat na grupo. Okay, class, makinig kayo ha. Makinig kayo. Meron ako dito ang pamantayan na basahin sa inyo. Class, makinig. Okay, kalinisan, 10 points. Malinaw na pagpapaliwanag, may 10 puntos. Kooperasyon, ibig sabihin, anong kooperasyon? Nag-unite kayo, 10 points. Total of? 30 points. Okay, makinig kayo ha. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para tapusin ang inyong activity ha. Start na. Okay, game na. Lagyan nyo lang ng X. Wow. Pwede dito. Okay. Lagyan nyo, lagyan. Sa likod nila. Pwede na dito. Huwag ka na lang gamitin yun. Ha? Minutes lang ha.
Okay, lapit na. Tapos na kayo? Oh, then. Okay, class, tapos na? Okay. Okay, tapos na? Okay. So dito, unang grupo, unang grupo. Okay. Unang grupo. Okay, basahin niyo ang inyong ginawa. Unang grupo. May awa ang Diyos. Nagpapaliwanag ito na huwag tayong magdala ng pag-asa sapagkat siya ay may awa sa atin at hindi niya tayo pababayaan. Tama. So nagpapaliwanag ito na wag tayo mawawala ng pag-asa sapagkat siya ay may awa sa atin at hindi niya tayo pababayaan. Tama ba? Tama. Sapagkat, ang sabi ng Diyos, kapag tayo nalapit sa Kanya, ano? Hindi niya tayo pababayaan. Okay, makiayos na upuan niyo. Okay, pangalawang grupo. Kayo, kayo dito. Sige na, dalihan niyo. Pangalawang grupo. Okay, dito na dito. Pangatlo pala to, pangalawa. Nasaan yung pangalawa? Ay, ito pala. Ito. Oh, ingat ka, no? Yan. Sige lang. Okay na to. Okay, pangalawang grupo. Okay, basahin nyo. Sino dito gusto magbasa? Erwan, ikaw na lang, Erwan. Sige na, basahin mo na. Sige na. Meron ng pintas pen. Meron kayo. Ikaw. Sige, basahin mo. Magbigay ng mga gawain ng papakita sa pagpapaunlad sa espiritualidad ng pagkatao. Okay, ano? Pag-alaga ng ating kalikasan. Ano pa? Kapalit. Okay. Okay. Meron kayo. 28 points, ha? Malinaw dyan sa ating sa ating pamantayan, okay? Pangatlong grupo. Pangatlo. Ano kayo dito? Pangatlo. Ang pangatlong grupo. Pangatlong grupo. Okay, basahin niyo yung ginawa. Pangapat. Basahin niyo. Gumawa ng liyang ng pasalamat sa ating Panginoon.
Sige na, bigyan ko kayo ng 25 points. Diyam sana yun. Sige na, okay lang. Meron kayo 25 points. Okay, pangapat na grupo. Tama ba ang inyong ginawa? Diyan na kayo, diyan na kayo. Lagyan ng X kung ang larawan ay nagpapakita ng hindi wastong pagrespeto sa kapwa at paniniwala. At check naman kung ang larawan ay nagpapakita ng pagrespeto sa kapwa. Tama ba ang kanilang ginawa sa unang litrato? Tama. Ito. Mali. Ito. Pangapat. Lima. Anim. Ito. Okay, pinakita na ng nerd points. Okay, so bago tayo magsisimula, meron ako dito mga katanungan. Ayusin nyo lang inyong upuan, Erwan. Sige na, pag-ayusin inyong upuan. At makinig kayo sa akin. Ang hindi makikinig, wala pang upuan na kayo mapabayaan. Okay? Oh. Makinig kayo, okay? Okay, ito na lang. Mga katanungan. Ano ang ibig sabihin ng espiritualidad? Sir, Ano? magkakaroon ng mabuting pagkatao at paniniwala. Okay. Okay, pangalawa. 1 point na. Pangalawa. Ano ang mga gawain ng nagpapaunlad ng espiritualidad ng pagkatao? Ano kaya? Ano mga gawain? Yung kanina. Sir, Sino pa? Okay, ikaw. Ha? Nagdarasal, tama. Ano pa? Bukod sa nagdarasal. 1 point. Ikaw. Nag-aalaga sa? Pwedeng ka pa. Pwede rin. Ano? Tulungan ang iyong pamilya. Tama. So, ano ang mga gawain ng pamagat ng espiritualidad ng pagkatao? Una dito ay ang paggawa ng tama, pagrespeto, pagtulong sa kapwa, ano pa? Paggalang. Tama, isa lang yun sa respeto at paggalang. Okay. Bakit malaga ang pagrespeto sa paniniwala at paraan ng pagsamba ng bawat isa sa atin? Bakit kaya? Bakit daw malaga ang pagrespeto? Bakit malaga ang pagrespeto natin sa paniniwala ng iba? Ano? Okay, ikaw na. Tayo. Ay, sino? Sino? O, sige, sagutin mo ang tanong. Bakit malaga? O, ikaw, tayo. Ano? Okay, para maging mabuti. Ano pa? O, magbigay kahit ano. O, Ivan, ikaw, Ivan. Bakit daw malaga ang pagrespeto sa kapwa? Ano? Okay, para maging mabuti sa kapwa. O, tama siya, Ivan. Ano pa? O, ikaw, ito. Para hindi mag-away-away. Tama. Ano pa? Ano pa? Marami. O, bakit malaga pagrespeto sa paniniwala at paraan ng pagsamba? Dahil ito ay sumasalamin sa ating pagkatao. Ito ay nagsasalamin na tayo ay isang mabuting tao at may respeto, may dignidad, may paniniwala o panindigan. So yan yung sagot. Pangalawa. Okay, ito. Huling tanong. Ano ang dapat nating gawin para maging mabuting tao sa kapwa? Ano? Okay, ikaw. Magdasal. Ano ka? Tulungan. Respetuhin ang paniniwala. Ha? Tulungan ang mga kapwa. Ito ay nagsasalamin sa magandang imahe ng iyong pagkatao. Ano pa? Magbigay pa kayo. Lahat na sumagot kanina, merong makukuha. Okay? Sino pa? Ano?
pagsimba o pagsasamba sa ating Panginoon. Okay, pangalawang tanong. Sa anong paraan natin may papakita ang pagrespeto sa paniniwala ng ating kapwa sa kanilang paraan sa pagsamba? So, paano natin? Sa anong paraan? Sa bawat gawain natin naman, kinalabasan ang Diyos na ay ginagawa natin ng buong saranalan. Okay na yun. So, sino ka? Sa pamamagitan ng ating paggawa ng tama, una-una na dyan ay ang pagrespeto natin sa Kapwa. paniniwala nila o ang kanilang paraan ng pagsamba. Halimbawa, sa Muslim, sumisimba sila, di ba? Anong bawal sa kanila? Bawal sila sa baboy. Ano pa? Ano ang gagawin niyo dyan? Kakain ba kayo sa kanilang pagkanan? Bawal mag-yudish. Kapag Ramadan, magpapakita ba kayo sa kanila kumakain kayo ng masarap na pagkain? Di ba? Bawal sa kanila. Dapat nating respeto. Okay, next na. Okay, magkakaroon tayo ng pagsusulit. Okay. Basahin niyo sa inyong pagsusulit, ha? Mapanuto, ha? Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat ang tama sa akdang pumapayag. Itungkol sa isang mabuting paraan upang mapunlad ang espiritualidad. At mali naman kung hindi. Okay, dito. 1, 2, 3, 4. Sige na dito sa 1. Balian nyo, ha. Sagutan nyo na agad. Okay, sa inyong 4. 2. 2. Magbabalik ka dito. Tatlo. Bigay mo sa kasama mo, okay? Hindi na pang wala. Sa'yo. Ikaw. 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 At ikaw. Sino pang wala? Kompleto na lahat? Okay. Isulat nyo lang sa patlang, ha? Kung tama ba o mali ang ginagawa dyan, ha? Dyan sa may patlang, sa blanco. Tingnan nyo. Ay, wag na yan. Wag na yan. Sa grade lang kayo maglagay ng inyo, ano. Ay, wala ka. Kita ito. Sa grade lang, ha? Pangalan mo. Grade mo. Okay. Grade 6 ka na. Ikaw na. Grade 7 na. Okay, may ano lang 5 minuto. Madali lang naman yan eh. 5 minuto lang ang ibibigay ko sa inyo. Last. Start na. Ay, ngayon na. Sige ba? Sige na, answer na.
Tatlong minuto na lang kayo. Okay, 2 minutes. Tapos na si Robo. Tapos na? O, 2 minutes na ha. Dalawang minuto na lang yung matitira. Okay na yan. Okay na yan. Tapos na kayo? Okay na? Four. Tapos na lahat? Tapos na ba lahat? Okay, tapos na lahat? Tapos na? Okay na? Okay na sa inyo dyan? Dito, tapos na lahat? Pasa kayo dito? 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 Okay. Okay, pasa lahat sa harapan niya. Okay, takdang Aralyn. Isulat sa inyo ang kwaderno. Lawat. Okay, isulat sa kwaderno nyo. Yes, ano box na lang. Sulat nyo lang, sulat nyo lang. Tapos sa lahat, no? Sige lang, sa kadero nyo muna yung sulat. Tapos ipasa nyo bukas sa papel na isang buong papel. Okay? Wala lang sa dito, dito. Wala lang po. Okay na? Okay na? Kaya tapos ng lahat? Para
Maraming salamat sa inyong kooperasyon at dito nagtatapos ang aking tatalakayin. Bigyan natin ng mga palakpakan. Okay. Ngayon, magbibigyan ko ng Again, bigyan ng 10 palakpak sa Sir Albert. Maraming salamat. Okay? Congratulations, sir, sa napakagandang presentasyon. Okay, your cooperation pupils is appreciated. Very good. Dyan na tayo. Okay na, sir. Ano na buksan? Wow. Kaya may klase ko sa Sir Rico, okay? Okay. Regalo. Dahil at kayo nag-participate, bibigyan ko kayong lahat, okay? Kaya nyo na bakulon ah. Sino pa wala? Sino pa? May dalawa kayo? Dalawa. Sino pa? Si Ivan kayo nag-participate yan sa nakabili. Kaya Ivan na yun. Ay, ito nagsabat mo. Ivan. Okay, maraming salamat. Sir, thank you, Sarah. Sa talaga. Ay, strawberry. Okay na. Kata lang. Paano ni post ba si mga wala ni tanan ako? Ay.